Sa iba pang balita, 85 taong gulang na babae patay matapos mahagip ng e-bike sa Malolos, Bulacan. At isa patay matapos araruhin naman ng pampasaherong bus ang isang tricycle at tindahan sa Dinalapihan, Bataan. Yan at iba pang balitang probinsyang hatid ni Victoria Tulad. Wasak ang unahang bahagi ng pampasaherong bus na ito matapos araruhin ang isang tricycle at tindahan sa Dinalupihan, Bataan. Nasawi sa aksidente ang driver na si Bernardo Cañeba habang sugatan naman ang 4 niyang pasahero. Kwento ng mga pasahero, maayos naman ang takbo ng bus nang bigla na lang mawalan ng kontrol. Posible umanong inatake sa puso ang driver kaya naaksidente ang bus. Nakita raw kasi ng ilang pasaherong nakasubsob na sa manibela ang driver ilang sandali bago ang aksidente. Dinala na sa pagamutan ang mga sugatan at patuloy na nagpapagaling. Nagdulot naman ng matinding traffic sa highways at Timonan, Quezon ang pagsalpok ng isang 10-wheeler sa poste ng kuryente. Dahil sa insidente, humambalang sa kalsada ang ilang kawad ng kuryente sa highway kaya hindi ito madaanan. Nagtulong-tulong naman ang mga residente at mga driver sa pag-alis ng mga kable. Paliwanag ng driver ng truck, nawalan siya ng preno kaya napilitan siyang ibangga sa poste ang truck. Sa Malolos, Bulacan, patay ang isang 85 taong gulang na babae matapos mahagip ng e-bike o electronic bike. Base sa paunang investigasyon ng pulisya, papatawid ng kalsada ang biktima na si Rosa Alcoriza. Tiyempo namang paparating ang e-bike at hindi nagawang umiwas ng rider. Naisugod pa sa ospital si Alcoriza, ngunit namatay din kalaunan. Inihahanda na ang kaukulang kasong isasampa sa rider ng e-bike. Victoria Tulad, GMA News.